Mga kapatid, mga kababayan, ang ating pong pag-aaralan ay ukol po sa ginagawa nitong mga PMCC o mga Pentecostal Missionary Church of Christ na panghihingi po ng abuloy sa mga hindi nila kapatid sa pananampalataya. Ito po ba'y biblical? O isa lamang po itong tactics ng negosyo upang pagkaperahan ang mga Katoliko during pangangaral nila? At may mga apostol bang gumawa nito? Sasabihin nila, meron naman Brother Jared. Wala naman masama na na manghingi ng offering o love offering. Sapagkat mismong mga apostol nagpa-love offering. Talaga? Sabi mo? Anong talata ang pinagbabatayan nila? 9:7 ng ikalawang Korinto. Vamos, Leo. 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Ayan. Isa po yan sa pinagbabatayan ng mga Pentecostal na yan daw po ay para sa lahat. Para sa kapatid, para sa hindi kapatid. May ganon? Tanong. Meron ba nakalagay dyan na manghingi sa hindi kapatid sa pananampalataya? Meron ba kapatid na JB? Wala, bro. Dahil yung context po ng talata na yan, kung pagmamasdan ninyo, yan po ay abulo yan sa mga banal. Basahin natin sa Kapitulo 1, kapatid na JB, hanggang 7 ng 9:7 ng ikalawang Korinto. Basahin natin sa 9:1 hanggang 7, yung context ng talata. Sapagkat tungkol sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal. Ayun, sa mga banal. Sino ba yung mga banal at nasan ba yung mga banal? Nasa labas ba o nasa loob? Let us read, Brother JB, the 14:33 of 1 Corinthians in King James Version. 14:33. Nasan ba yung mga banal na yon? 14. Yung ba ay nasa labas? Para yung 9:7 ng ikalawang Korinto, iakto na rin natin at ipasunod na rin natin sa mga hindi nakakilala ng aral? O yan po ay yung mga kaanib lang sa tunay na iglesyang nasa Biblia? Pakinggan nyo, sa 14:33 of 1 Corinthians, kung sino yung mga banal o nasan yung mga banal na tinutukoy dyan. Tuloy ang basa. For God is not author of confusion, but of peace. Tuloy. As in all churches of the saints. Churches of the saints. Therefore, yung mga banal na tinutukoy na pinasusunod sa 9:7 ng ikalawang Korinto, mga kapatid, mga kababayan, yan po yung mga kaanib sa iglesia ng mga banal. Kaya nga banal eh. Kayo lang naman yung balbal eh. Kayo lang naman yung ingot eh. Bakit? Dahil maliwanag na maliwanag, yung mga banal po na tinutukoy sa 9:7 ng ikalawang Korinto na pinag-aabuloy ni Apostol Pablo, ayon sa 1, basahin ulit natin, kapatid na JB. Doon ulit. Sa 1. 9:1. For our, Tagalog na. Sapagkat tungkol sa pangangasiwa ng mga abuloy. Saan? Sa mga banal. Nasan yung mga banal? Ang sabi sa 14:33 ng unang Korinto, nandun sa iglesia ng banal, bro. Iglesia ng banal. Therefore, yung may karapatan lang po sumunod sa 9:7 ng ikalawang Korinto, hindi yung mga nasa labas ng iglesia, kundi yung mga nasa loob ng iglesia. Bakit ganun? May contradiction ba? Wala. Kala ko ba, sa 12:13 ng Ecclesiastes, yung utos ng Diyos para sa mga tao. Pag sinabing tao, yung nasa labas at nasa loob, wala kong tutol doon. Pero once na nasa loob ka na, meron kang sinusunod na disiplina. Dahil ang utos, 14:40 ng unang Korinto, ganito po ang ating mababasa. Tatapwat, gawin ninyong may kaayusan at karapatan ang lahat ng bagay na inyong ginagawa. Sa papaanong paraan natin magagawa yung kaayusan? Sa 9:7 ng ikalawang Korinto. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso yung magbibigay. Sino yung magbibigay? Sa 1, yung mga banal. Nasa ng mga banal? Nasa loob ng iglesia, hindi nasa labas. Kaya kahit sinong apostol, mga kapatid, mga kababayan, wala pong nanghingi ng pera, love offering habang nangangaral sila sa labas. Bakit? Dahil yung aral ng Diyos walang bayad. Walang bayad. 2:12 ng unang Korinto. Basa. Unang Korinto. 2:12. Ito. Ngunit ating tinanggap
hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos. Upang ating mapagkilala ang mga bagay na sa atin ay ibinigay na walang bayad. Kaya yung aral ng Diyos, yung ebanghelyo ng Diyos na binabasa rin mismo ng mga PMCC na ito na nasa John 3:16, ibinigay po ng walang bayad ng Diyos yan. Kaya once na nangangaral ng mga apostoles, hindi sila nangihingi at nagtatapat ng mga sobre gaya ng ginagawa ng mga PMCC na ito. Bakit? Ikatlong 1:17, ganito po ang ating mababasa. Tuloy. Sapagkat dahil sa pangalan, ay nangagsiyaon sila Na walang kinuhang anuman sa mga hintil. walang kinuhang anuman sa mga hintil! Straight to the point. Walang kinuwang anuman. Benching kung duling, pisong bingot, pisong bulag, pisong pilay, pisong PWD. Walang kinuwang anuman ng mga apostoles. May contradiction ba? Sabi dito sa 9:7 ng 2 Korinto, magbigay ang bawat isa. Ba't sabi dito, wag? Wala pong contradiction. Sapagkat ang 9:7 ng 2 Korinto, applicable lang po during pagkakatipon o congregation sa loob ng tunay na simbahan, hindi sa labas. At pinasusunod yan, hindi para sa mga tagalabas, kundi para sa mga tagaloob. Bakit? Dahil hindi mo naman alam kung saan galing yung pinangaabuloy nila. Di ba, kapatid na JB? Hindi naman natin alam kung saan galing yung mga ihuhulog nila, kapatid na JB. Malay mo, galing sa 150 ng bakla. Hoy, para dito, Dodong. Gusto mo magkapera? Subo ko yan. Di ba? Nagkapera, nagkataon, dumaan dun sa pangangaral ng mga PMCC, naghulog. Katanggap-tanggap ba sa Diyos yun? Pasagutin natin ang 15:8 ng Kawikaan o yung aral po sa Biblia na itinuturo po sa simbahang Katoliko. Anong sabi? 15:8 ng Kawikaan. Vamos, Ler! Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Diyos. At, Ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. kaya yung hain ng masama, kasuklam-suklam sa Diyos. Ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Therefore, naghain ka, masama ka. Galing sa nako yung ihahain mo. Yung iaabuloy mo kapatid na JB, hindi naman galing sa mabuti. Di ba? Lalo na ngayon, nasa panahong mapanganib tayo. Marami na ngayon mga nagsasapu, lalo na dyan sa binyan. Mga nagmamariwana, palihim. Mga nagchochongke. Yung nila, pera nila pinagbentahan pala ng sabu at chongke, hinihulog doon. Katanggap-tanggap ba sa Diyos yun? Basahin ulit natin ang 15:8 ng Kawikaan. Anong sabi? Pakilakasan. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam Ang hain ng masama, kasuklam-suklam po sa Panginoong Diyos. Straight to the point. Kaya paano gagawin ng mga apostol yung ginagawa ng PMCC na kahit sino tinatapatan ng supot, tinatapatan ng barya? Mga kapatid na Katoliko, pag nakita nyo po, wag po barya ihulog nyo. Bato ang hihulog ninyo. Bakit? Dahil baka tayo mismo ang magkasala sa Diyos ng kasuklam-suklam na kasalanan o paghahain ng isang masama. Para sa kanila, masama ang simbahang Katoliko. Sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yan ang paratang nila. Sumasamba sa ribulto. Masama pala ang simbahang Katoliko. Ba't kayo nangihingi sa mga Katoliko? Di kayo lang rin ang nagkakasala dyan. Kaya dyan pa lang po, mapapatunayan natin na ang aral ng mga Pentekostal ay hindi po aral ng mga tunay na mga Kristiyano nung Pentecost. Kundi aral po ito ni Arsenio Ferriol na bula ang apostol nila na siyang nagtayo ng iglesia nila. Katunayan, let us read in the history, Brother JB, who founded the Pentecostal Missionary Church of Christ. Sino ang founder niyan? Sino ang nagtayo niyan? Basahin nga natin, baka naman si Kristo aanib ako sa kanila. Sino? Sino ang founder ng PMCC? Sabi? CC. Agal naman yan. Sa Google. Pentecostal. Who is the founder? Church. Ito. The founder is primarily attributed to Charles. Yan, PMCC, Pentecostal Missionary Church of Christ. Wala naman Charles dun Church of Pentecostal. PMCC, lagay mo, PMCC. Fourth Watch. Ito. The founder of the Pentecostal Missionary Church of Christ, Fourth Watch, is Apostol
Arsenio T. Period. Sinong founder? Apostol Arsenio T. Period. Established the Okay na, yan. O, di ba? Maliwanag na maliwanag. Sinong founder? Arsenio Ferriol. Kaya makikita natin yung aral nila, hindi aral ng mga apostoles, kundi aral ni Ferriol. Sapagkat ang aral po ng mga apostol, 3:1:7, basahin ulit natin kapatid na JB. 1:7, anong sabi? Sapagkat dahil sa pangalan ay nangagsiyaon sila Na walang kinuhang anuman sa mga hindi. therefore, ang mga apostol po, nangaral na walang kinuwang anuman. Ang mga Pentecostal, opo, mayroon pang mga kinukuha, may kanta pa sila eh. Okay, kantahin nga natin yung kami magpupuri sa Panginoon, kami magpupuri sa Panginoon. Kantahin natin, yan yung inaano nila eh. Yan yung kinakanta nila eh. O, yan. Ayan ha. Eto. Maganda may lyrics eh. Paano ba basa yung lyrics niya? Ayan na. Woohoo! Ito yung kanta nila. Kaya ko rin, kapatid na JB, ano sabi? Sa Panginoon, kami magpupuri. Sa Panginoon, kami magpupuri. Sa Panginoon, kami magpupuri sa Panginoon. Woo! Pupuri sa Panginoon, kami magpupuri sa Panginoon, kami magpupuri sa Panginoon, kami magpupuri Panginoon. Kaya na, purihin si Yahweh, pagkat siya ay mabuti, kanyang iniligtas ang mga api, magpupuring lahat ang ngawang nilalang sa pag-ibig mo walang hanggan. Pupuri sa Panginoon, kami magpupuri sa Panginoon, kami magpupuri sa Panginoon, kami magpupuri Panginoon. Pupuri sa Panginoon. Yan sila. Okay, magpupuri sa Panginoon. Oh, praise the Lord, hallelujah! Praise the Lord, hallelujah! Ito na, tayo sa opening na. Labin opening. Sila ulo! Straight to the point. Di ba? Yan po ang ginagawa nila para maisingit lang yung aral nila na hindi naman aral ng mga apostol. Speaking of tithes and offering, kapatid na JB, yan po ang isa sa itinuturing nila, yung tithes and offering. Kaya nga buhay na buhay ang kanilang simbahan eh. Pentecostal Missionary Church of Christ eh. Bakit? Dahil dun sa ikapo. Ngayon, na-debunk na natin yung aral nila na kanilang ipinangangaral, hindi lang sa mga... Pagod ako dun ah. Grabe. Mas energetic pa sila dun eh. Woo! Dito. Grabe! Ay, naku. Grabe pala yung ano nila. Woo! Speaking of ikaw, hinihingal ako doon kapatid na JB ah. Kalo, oy! Ngayon, speaking of ikapo po mga kapatid, mga kababayan, yung binabasa nila yung nasa 3 Gs ng Malakyas. Masahin nga natin kapatid na JB. 3 Gs na malakyas. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon. Ayun. Sabi na ng Diyos, subukin nyo ako sa ganitong kaparaanan. Magbigay kayo ng ikasampung bahagi. Tanong, kanino ba inutos yan? Sa Pentecostal Missionary Church of Christ ba inutos yan? Sa PMCC ba inutos yung pagpabigay ng ikapo? Basahin natin ang uno-uno ng Malakyas, kapatid na JB. Ganito po ang ating mababasa. Tignan natin kung sa PMCC o sa mga Pilipino ha. Ang hula na salita ng Panginoon sa Israel. Sa Israel eh. Sa pamamagitan ni Malakyas. Sa pamamagitan ni Malakyas, hindi naman pala sa pamamagitan ni Pastoy. Na ang sasabihin, pag hindi nagbigay ng ikapo, ninanakawan ng Diyos. Ano yung Diyos nyo? May Gcash? Pa? Ayos naman yung Diyos nyo, napakahina. Bakit? Meron bang, kailangan ba ng brief sa langit? Ha? Para sabihin nyo, ninanakawan ng makapangyarihang Diyos sa lahat? Biruin nyo yung Diyos nyo. Napakahina. Nananakawan. Yung kung ako man ng Diyos, makikita ko ninanakawan ako ng mga miyembro mo, pugutan kita ng ulo, kidlatan pa kita. Di ba? Napakahina ng Diyos nila, kaya sila mahina na rin.
21:8 ng Apokalipsis, yung mga maiimpyerno. Huwag kayong magpapaloko, mga taga-Binyan sa mga PMCC, ha? Tactics nila yan. Yan rin ang tactics ng mga Baptist, lalo na itong si John Mariano sa Word of Faith Baptist Church na nangangaral dyan every Tuesday. Diba, kapatid na JB? Ngayon, kanino ba inutos ang Trestis ng Malakyas? Una, basahin ulit natin ang uno-uno ng Malakyas kung sino ba ang subject of the sentence na inuutusan dyan. Ang hula na salita ng Panginoon Saan? sa Israel. Sa Israel. Sa Pilipinas ba? Hindi bro. Kaya pag may nakita kayong pastor dyan, mga kapatid, o kung kayo man ay member ng mga born-again Christian na pastorin nyo, nagpapatay sa offering, hindi sa Diyos yan. Kolokoy na sa demonyo, mongoloid yan. Bakit hindi naman sa inyo inutos? Sunod kayo ng sunod, mga hinayo pa kayo. Ay, nako. Ngayong inutos pala sa Israel, sa papaanong paraan? 4:4 ng Malakyas. Basa, kapatid ng JB. 4:4. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Ang Israel. inutusan pala si Moises hindi naman pala PMCC. Dahil wala pa naman PMCC sa panahon ni Moises. Ano ka ba naman, hoy? Wala pa naman Baptist sa panahon ni Moises. Ang kapal ng mukha nyo. Lalo ka na, John Mariano. Wala naman pala eh. May ganon. Wala naman pala, kapatid na JB. Kanino inutos? Kanino binigay? Kay Moises. Sino ba ang dapat nating pakinggan ngayon? Si Moises pa rin ba na siyang inutusang magbigay ng ikapo? Basahin natin sa 17:5 ng Mateo. Ganito po ang ating matutunghayan. Basa, kapatid na JB. Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang maningning na alapaap ay lumalim sa kanila. Tuloy. At narito, ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, Na ano? ito ang sinisinta kong anak, Na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Straight to the point. siya ang dapat yung pakinggan, hindi na pala si Moises, sapagkat wala na tayo sa panahong mosaiko. Si Kristo na po ang dapat nating pakinggan. Na nung dumating si Kristo, nagkatawan tao, binago po yung kautusan sa pagpapaika po. 7:12 ng Hebreo. Basa. Sapagkat ng palitan ng pagkasiserdote ay kinakailangan namang palitan ng kautusan. Therefore, nang palitan ng pagkasaserdote, kinakailangan ring palitan ang kautusan. Maliwanag na maliwanag. Straight to the point. Diba, kapatid na JB? Maliwanag bro. Ngayong pinalitan. Pinalitan lang ba? 19 ng Hebreo. 19. Lagay. Saka sinabi niya, narito, ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Inalis niya yung lumang kautusan. At isa sa mga kautusan na nakapaloob doon na inalis niya yung pagbibigay po ng ikapo. Kaya sa panahong Kristiyano, kung talagang kay Kristo ka, dapat hindi na tayo nagbibigay ng 10 bahagi na pag hindi tayo nagbigay, tatakutin tayo ng mga demonyong pastor natin na ninanakawan natin ng Diyos. Bakit? Sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote, kinakailangan na rin palitan ng kautusan. Kaya yung kautusan po sa pagbibigay ng ikapo na ibinigay kay Moises, hindi na po tayo aariing ganap nun. Wala na pong kabuluhan yon. 13:39 ng gawa. Basa. 13:39. Ito. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Na sa mga ito'y hindi na kayo aariing ganap. Ba't kayo mga pastor sinasabi nyo ninanakawan ng Diyos? Hindi na aariing ganap eh. Gago ka pala eh. Diba? Hindi na nga aariing ganap. Ikapo ka pa rin ng ikapo. Kaya nga merong kwento si kapatid na JB dyan eh. Mabuting gawa ba yung ikapo? Yun diba? Ang aral nila, hindi na daw kailangan ng mabuting gawa. Ano ba yung kapatid na JB? Pakwento nga nun. Nung nakaraan bro, tanong tayo sa pastor. Hindi na ba kakailangan ng mabuting gawa, pastor? Sabi, hindi na. Ano na lang, faith alone na lang. Ayan.
Mabuting gawa po ba yung yung ikapu? Mabuti po ba 'yon? Oo, mabuti 'yon, magbigay kayo no. Marami pagkain sa bahay ng Diyos. Binasa pa yung 3 piece ng malakas, Kung mabuti pong gawa, hindi na pala kailangan ng mabuting gawa. Hindi na po ako magbibigay ng ikapu. Ano sabi ni sa Pastor? inyo. Huwag daw, ninanakawan daw ang Diyos. Ay, naku, kalokohan nyo. O kaya yung mga kapatid natin dyan sa Binyan, Laguna, huwag kayong magpapaloko, lalo na yung mga nasa plaza. Huwag kayong magpapaloko sa mga pastor na yan. Niloloko na lang, pineperahan na lang kayo ng mga pastor na yan. Ginagantyo na lang po kayo ng mga pastor na yan. Parang awan nyo na. Bakit? Sa 13:39 pinanggawa, hindi na kayo aariing ganap. 7:12 ng Hebreo, inalis na. 19 ng Hebreo, pinalitan na. Ano yung pinalit? Pagbibigay pa rin pa ng ikasampung bahagi yun o ikapo? Basahin natin ang 8:3 ng ikalawang Korinto. Ganito po ang ating mababasa. Overtime na. Sapagkat ayon sa kanilang kaya, ay nagpatotoo ako. At higit pa sa kanilang kaya, ay nagsiabuloy sila sa sariling kalooban. Therefore, ang mga apostoles na sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo, nagsiabuloy na sa sariling kalooban, ay di hindi na ito tithes and offering. Pag sinabing sariling kalooban at higit sa kanilang kaya, higit pa po sa 10% yun. O hindi lang higit sa 10%, bawas pa sa 10%. Kaya paano mo sasabing itinuro ni Kristo yung pagpapaikapu? Tanga. May binabasa sila eh. Basahin mo nga 23 ng Mateo. Yan ang binabasa ng mga mokong na pastor para manloko ng kapwa-tao eh. Lalo na yung mga taga Binyan, niloloko. Basahin nga natin, kapatid na JP. Sa aba ninyo, mga iskriba at mga O, pariseyo. sinong kausap? Mga iskriba at pariseyo. Anong kautusan ang ginagawa ng mga iskriba at pariseyong paimbabaw? Sapagkat nagbibigay kayo ng ikapu. Ayan ang pinagbabatayan nila. Itinuro daw ni Kristo sa bagong tipan yung ikapu, hindi tinuro. Pinagsasabihan niya yung mga tangang iskriba at pariseyo na sa panahon ngayon, nagbibigay pa rin ng ikapu. Baka nga kung nandito pa ang ating Panginoon Kristo, nagkatawan tao, nakikita kayo nagpapaikapu, baka batukan kayo isa-isa ni Kristo eh. Bakit? Si Kristo nga mismo pinagsabihan yung mga paimbabaw dahil nagpapaikapu, kayo naman ikapu ng ikapu. Ikapu ka! Ito ka, ikapu! Kaya pagpasensyahan nyo na mga kapatid, lalo na yung mga nasa Binyan, wag na wag po kayong magpapaloko sa kanila. Bilang mga Katoliko, matatalino tayo. We have a perfect mind. Hindi lang perfect mind. Ano kapatid na JP? Meron tayong malalakas na katawan. Hindi lang malalakas na katawan. Ano pa? Matitibay, matatalas na pag-iisip. Ano? Kung sila matatalino, mas matatalino tayong mga Katoliko. Kaya hindi ka Kristiyano kung hindi ka sumusunod sa utos ni Kristo. At kahit kailan walang inutos si Kristo sa bagong tipan na magbigay ng ikapu. Amen? Amen. Di ba? May pumapalakpak pa, no? May baril pa nga eh. Itanong mo kay Father D. Itanong mo. Oh, di ba? May baril pa eh. Itanong. Oh, may baril pa. May palakpak pa. May tawa pa. May pangradyo pa. Oh. 'Di ba? Anong connect? Kaya mga kapatid, mga kababayan, sa panahong Kristiyano, ang dapat nating sundin si Kristo. Sa papaanong paraan? 12:48 ng 1 sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ni Kristo. At ang gampanin po ni Kristo nung naparito siya, nagkatawang tao siya, sa 7:12 ng Hebreo, pinalitan niya po yung kautusan na ayon mismo kay Apostol Pablo, inalis niya yung una gaya ng pagbibigay ng ikapu sa 3 days ng Malakyas upang maitatag ang ikalawa. At yung ikalawa, hindi na po ikapu yun. At hindi na po pwedeng sabihin ng mga pastor na ninanakawan ng Diyos pag hindi sumunod doon. Dahil inalis na nga ni Kristo, matigas pala ulo mo eh. Diba? Kaya, sino mang pastor nangungulekta ng ikapu, lalo na yung mga taga-Binyan, sa demonyo! Ayon sa Biblia. Straight to the point. Sa demonyo kayo! Straight to the point. Hindi kayo sa Diyos at hindi kayo mga Kristiyano! Straight to the point. Ayon sa Biblia. Amen.
Kaya mga kapatid, salamat po sa Diyos sa inyo. Lalo na sa mga taga-Binyan, sa mga nakikinig na matatalinong mga taga-Binyan Laguna, sapagkat connected po ang ating live sa Plaza Binyan. Salamat kapatid na Kirby sa iyong participation. Diyos na ang bahalang bumasbas sa inyo. At sa ating mga kasama, yung mga kababaihan dyan, hindi na lang nating babanggitin ang pangalan sapagkat ito ay medyo maselan, mga babae sila. Salamat sa Diyos sa inyo. Diyos na ang bahalang gumanti sa inyo. Ang ating mga guard na magigiting sa parokya ng San Isidro Labrador Parish Binyan. Saludo po kami sa inyo mga kapatid. Dahil dyan, aawitan namin kayo ng isang kanta. Oh, kapatid na JB, Born Free. Paborito niyo, Born Free. Born free. Oh, Born Free. Favorite. Ayan. Pwede ba yan? Ah, Sige. Picnic ba yan? yan. Ayan. Nice, kapatid na JB, makikita nyo. Ayan na. Pero okay ba to? At wala nang lyrics to. Oh, wala naman lyrics. Wala lyrics. Video okay. Ano ba yan? Kaya... Ayan. Video okay. Ito. Ano sabi? Yan. Ito pakinggan nyo para sa inyo to. Ito, kita sa camera oh. Ito na. Para sa inyo to. Dahil mahal na mahal namin kayo. Ayan. Born free. As free as the wind blows. As free as the grass grows. Born free to follow your heart. Live free. And beauty surrounds you. The world still surrounds you. Each time you look at a star. Wala ba kayong mga kamay? Stay free. Where no walls divide you. You're free as the roaring tide. So there's no need to hide. Born free. This life is worth living. But only worth living 'cause you're born free. Kaya salamat po sa inyo mga kapatid dyan sa Binyan! Aming salamat po. Mga kapatid sa Kapisayan! Mga kapatid sa Cagayan de Oro! Especially ang ating mga kaaway! Salamat sa inyong lahat! Mga kapatid sa Cebu! Mga kapatid sa Mindanao! At mga kapatid sa Baguio! Mabuhay ang simbahang Katoliko! At ang ating mga nakikinig na taga-subaybay sa online, Facebook, YouTube, salamat sa inyo mga kapatid! Lalo na ang aking mga minamahal na kababayan sa Binyan, Laguna! Sa Binyan Plaza! At sa ating mga kaparian, Father Edgar Consignado, Father EJ, at Father Jomar, at sa lahat ng mga nagsusunod sa San Isidro Labrador Parish Binyan. Salamat sa inyo sa Diyos. Kapatid na Kirby, ikaw na bahala dyan. Magsasaya muna kami. At salamat sa Diyos mga kapatid. At magkita-kita tayo bukas, Lunes, sa ating programa Catholic Doctrinal Exposition. Salamat sa Diyos. At
Yan po ang ating tampok ngayon sa Straight to the Point, kung saan sa loob lang ng ilang minuto naging matibay ang pananampalataya ninyo. Maraming salamat po. Straight to the Point! Straight to the Point! Yan, may anunsyo pala to si kapatid na JB. Sige, kapatid na JB, ano anunsyo mo? Bago tayo matapos. Kapatid JB, open po ang mic. Ayan, salamat po mga kapatid. At sa Marshall, kayang-kaya po namin kayong kasuhan, ano? Uulitin nyo. Huwag nyo na po sanang antayin. Baka may pamilya po kayo. Apakadami po namin kayang magkaso sa inyo dahil illegal po yung ginagawa nyo sa Republic of the Philippines. Kaya kung nakatapak ka po dyan ngayon ay matakot ka na ho kayo. Dahil hindi ho biro yung ginagawa nyo. Sige po. Salamat sa Diyos, kapatid na JB.